evening, Joy of Faith family, especially to our Pastora Emmy Paranas, to our pastors, to our deacons, and to our primary 24. And sa ating mga viewers dito sa ating live, welcome to our family altar na pinapangunahan ng Powerhouse! So, so tayo po ay magsisimula sa ating opening prayer na papangunahan ni Charmaine. Oh, totoo to eh! Lord, thank you po sa araw na to, Lord. Thank you po din po sa opportunity na kami po ang Powerhouse na kami po ang magpa-family altar ngayon. Lord, thank you po kasi nakapunta po kami dito ng ligtas po kasi po naulan. Lord, thank you din po kasi nagsama-sama po kami ngayon, Lord, para po makapag-video. Yes. Ayun lang. Amen. Ayan. So, thank you, Charmaine, sa ating opening prayer. At tayo naman po ay dadako na sa ating main, for today, si Ate Jennifer. Ay, ako na pala. Yes. Nag-aabang ako ng iba. So, ayan. So, ngayong araw, ang ating devotion ay natatagpuan siya sa John 12, verse 1 to 26. Pero, dahil sa devotion natin ngayong araw, mag-focus tayo sa verse 1 to 8 lang. So, basahin muna natin siya. Sabi dito sa NIV version, Jesus anointed at Bethany. 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. And very familiar tayo kay Lazarus. Siya yung namatay tas binuhay ulit ng Panginoon natin. Here, a dinner was given in Jesus' honor. Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. So, sinerge yung reclining, lang yun, basically, nag-fellowship lang sila sa table. Nakikisit down lang siya sa other people. Ayan. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the perfume. But one of the disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. Why wasn't this perfume sold and the money was given to the poor? It was worth a year's wages. He did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief. As a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Verse 7, leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. So, ayan. So, yung sinearch ko sa Google kung ilang ml or gaano kadami yung 1 pint. Ayan. Kasi 'di ba syempre ngayon, sa panahon natin ngayon, madali na bumili ng perfume kahit sa Watson, meron 'yan, kahit sa tindahan, meron 'yan. May mga maliliit na perfume, ayan. Pero yung perfume during this time, hirap na siyang gawin kasi wala pa naman sila ng wala pa sila ng mga machineries or mga advanced 'di ba, na makakuha sila ng fragrant, ayan. So sabi doon siya, parang yung 1 pint daw, almost half a liter. So madami na yun kasi oil yun, hindi madali makuha yung oil. 'Di ba? Kapag nag-prito tayo, charot. Kaya hindi madali makuha yung oil, especially kung ang kukunin natin ay fragrant. So sabi doon daw yun, yung oil na yun or yung perfume na yun, ang halaga niya ay 1 year wage or salary. Ayan. So kung ang salary natin ngayon, sabihin kunyari lang 20,000 times 12, ilan yun, guys? 240,000, o, diba? Ganun yung in-spend ni Mary na i-offer sa Lord. Ayan. So yung topic natin ngayong araw or yung devotion ngayong araw, tinitilan ko siya ng sacrificial giving. Ayan, sabi dito, if the Lord sacrificed so much for me, so much for us, ayan, what am I willing or what can I do or what can I give up because I love the Lord or because He did so much for me. So sabi dito, meron daw tayong dalawang nasa na tayo reflection. Meron ditong
dalawang ways ng giving. Ayan. Sacrifice giving and calculated generosity. Sabi dito, kapag sinabing calculated generosity, ito yung mga bagay na generous tayo sa pagbibigay kasi alam natin na may extra tayo. Alam natin na kasama sa budget yung offering ko, kasama sa budget yung pledge ko, kasama sa budget yung tithes ko. So, every month, alam na natin na ginagawa natin yun. As a student, every week, sinisave na natin yung tithes natin. Yun yung calculated giving or calculated generosity. Yun yung mga bagay na pine-prepare natin ahead of time kasi alam natin na yun yung required na natin gagawin. Yun yung practice natin as Christians. Okay? Sometimes, calculated generosity din, yung mga bagay na, parang nilulook forward natin na, makakapag-ambag ako sa bagay na to kasi kailangan to ng church, kasi kailangan to ng cell namin. Ganun siya. So, alam na natin na needed siya, nakakalculate na natin, kaya nagbibigay tayo. Okay? So, yung sacrificial giving naman daw, ito yung, dahil nga sacrifice siya, di ba pag sinabing sacrifice, ito yung mga bagay na sobrang desirable for us. Siguro ito yung mga bagay na pinaghirapan natin, yung mga bagay na pinagtatrabahuhan natin everyday, yan, yung salary natin, yung grades natin, yung time natin, kasi bayad yung time natin sa work, mga ganang bagay. Sabi dito, yung sacrifice giving daw, ito yung something na tinatreasure natin ng so much, pero kapag sinabi ng Lord na ibibigay natin. Tulad nung kay Mary dito, something na siguro siya din hindi niya rin in-expect sa sarili niya na during that time gagawin ko to, or hindi niya pinlano na gawin niya yun by that time. Siguro lang siya, katulad natin, kapag dumating tayo sa point na kinausap tayo ng Holy Spirit, kapag nakita natin yung need sa church or kapag may biglaang pangangailangan yung church. Ito yung mga bagay na kahit na, for example, kahit na itong budget na to, nilalaan ko to kasi bibili ako ng bagong phone. Mga ganong bagay. Yung cellphone na yun, desirable siya sa atin. Yun yung mga bagay na gustong-gusto nating mabili. Okay? Pero dahil alam natin na kailangan yun ng Lord, isa-sacrifice natin siya. Hindi tayo nagsasacrifice to please people. Okay? Katulad ni Mary, hindi siya nagsacrifice para makuha yung recognition ng other people. Nung time niya nga, naging controversy pa siya dahil kay Judas Iscariot, di ba? Naging controversy pa siya. Ganon din sa atin. Okay? Ganon din yung sa sacrificial giving. Hindi siya something na we desire na ma-appreciate tayo ng other people. Okay? Ito yung bagay na gusto natin ma-please si Lord kasi we know na yung God na pinagsisilbihan natin, kaya niyang i-sustain yung kulang sa atin ngayon. For example, si Mary, 1 year wage niya yun. Nung binigay niya yun sa Lord, nung ginawa niya yung bagay na yun, yung gesture na yun, she knows kasi na kaya siyang i-sustain ng Lord. Na so much yung kayang i-provide ng Lord more than dun sa binigay niya sa Lord. Okay? Ayan. Sabi dito, meron daw characteristic yung sacrificial giving ni Mary. Number 1, it is a costly gift. Ayan. Kasi nga 1 year salary siya. Sabi natin 20,000 sweldo ni Ate Cha. Mababa yun. 20,000 salary, 240,000 in 1 year. Costly siya, 'di ba? Kasi yung 240,000 yun, dami mo na mabibili. Yun lang yung sa ngayon natin, okay? Sabi dito, not because maraming pera si Ate Cha during that time, but because nagtitiwala tayo or nagtitiwala si Mary, pinagkakatiwala niya yung bagay na yun sa Panginoon. Okay? So, yun yung characteristic ng sacrificial giving. Kapag nag-give tayo, pinagkakatiwala natin sa Lord, kaya mo tong ibigay ulit or kaya mo tong higitan pa. Kasi diba, sabi niya nga sa word niya, ibabalik niya ng siksik, liglig at umaapaw. So, ganun siya. I-entrust natin yun sa Lord. Okay? Sabi dito, what am I willing to give up in love and worship in Jesus? So, ito yung mga bagay na akala natin the best na for us. Itong trabaho ko na to, the best na to para sa akin. Pero hindi natin alam, mas the best pa yung plano ng Lord. Tama? Nung binigay ni Mary yung bagay na yun, maybe nasa isip niya kasi diba sabi sa Jeremiah 29:11, mas perfect yung plan ng Lord sa atin. Mas perfect yung desire niya na buhay para sa atin. Imagine kung pangarap ko lang bumili ng isang mansion, ang pangarap ng Lord sa akin, 1,000 na mansion. Wow! Mga 5 mansion, di ba? Ganon. So much better yung plano ng Lord. Ganon din yung characteristic dito. Costly siya, kasi nga, sacrifice siya hindi siya madali. Pero knowing na yung God na pinagsisilbihan natin, so much capable kesa sa kung anong meron tayo ngayon.
yung ginagawa natin is entrusting lang sa Lord. So sabi dito, yung yung mga bagay daw na gini-give up natin, hindi siya limited sa monetary. Hindi siya limited na nagtatrabaho ako, ito yung mabibigay ko. Ano siya, kasama na dun yung habits, ayan, yung language, ayan, kung ano yung kaya mong i-give up sa Lord. Yung habit ng pagkakape, ayan, yung paghabit ng spending, shopping, SM man yan, saan man kayo nag-shopping, di ba? Yung social media, ayan, habit din siya, yung panonood ng Netflix or ng K-drama, ayan, habit din siya na pwede natin i-sacrifice for the Lord kasi something na we desire, something na na we treasure. So yung mga habit na yun, maybe doon natin nakikita yung alone time natin, yung peace of mind natin kapag ganito, I feel at home, mga ganyang bagay. Pwede ding relationship, ayan. Ito yung mga bagay na na akala natin excuse kapag in terms of spirituality or pag nagpa-pray tayo, Lord, i-touch mo na lahat, wag lang to. Yan ang bagay. Pero dahil nga hindi siya costly in monetary, pero costly siya for us kasi relationship siya. Mapa-friendship man yan, mapa-romantic relationship man yan. Kapag sinacrifice mo siya for the Lord, costly siya. Kasi nag-invest ka ng time, nag-invest ka ng effort with people. And last but not the least, yung dreams. We have a lot of dreams sa sarili natin. Gusto natin makapagtapos sa gantong school, gusto natin ma-achieve yung mga gantong bagay, gusto kong maging Latin honors, gusto kong maging summa cum laude. Pero yung plano ng Lord, naalala ko si Daniela doon eh. Naalala ko yung sinabi ni Daniela doon. Si Daniela ba yun or si Janelle? Basta sila, either sa kanilang dalawa. Desire niya na maging summa cum laude. Pero iba yung plan ng Lord sa kanya. So, is it something na we are willing to sacrifice for the Lord? Yan. So, very costly siya kasi 4 years, hindi nga lang 4 years minsan, 4 to 5 years siya na, 4 to 5 years siya na hard work, di ba? So, costly talaga siya in terms of effort, in terms of time, investment. And pangalawa, na characteristic ng sacrificial giving is controversial. Ayan. So, yung ginawa ni Mary, sobrang controversial siya sa world. Kasi, nanghihinayang sila. Kasi hindi nila naiintindihan kung anong ginagawa ni Mary. Kasi nasa world sila. Okay? Yung mindset nila, worldly. Pero tayong believers, naiintindihan natin yun. So, it's not controversial for us. It's a testimony for us. Na ginawa niya yun kasi sobrang faithful niya sa Lord. Ginawa niya yun kasi grabe yung tiwala niya sa Panginoon. Okay? So, sa world, controversial siya. Sa atin, testimony siya. Okay? Sabi doon, right after niya yung gawin, nag-react agad si Judas. Judas talaga. Pupapaman natin. Ayan, sabi dito, dahil nga set apart tayo, ito yung mga bagay na naiintindihan natin, hindi naiintindihan ng world. Okay? So, yung world, yung mga friends nyo outside the church, na i-judge tayo, ba yun, lagi ka nang di sumasama sa gala natin, di ba? Yan, yung mga gala natin na hindi naiintindihan ng ibang tao. Ayan, akala nila lagi ka na lang nasa church, wala ka ng family time, wala ka ng friendship time, ganyan. Hindi ka na namin nakakabanding kasi lagi ka na nasa church. Hindi nila naiintindihan na we're serving for the Lord, okay? For the people, then to reach more people. Ang alam lang nila, lagi siyang nasa church. Ano bang meron sa church? Sumama ka. Ayan, sabi dito, dahil controversial siya for the world, testimony siya for us believers. May promise ang Lord, okay? Hindi lang siya basta faith na sa atin na walang basis. Nakita na natin siyang ginawa ng Lord sa Old Testament. Sa Old Testament, ayan, nakita na natin yun. Nakita natin sa mga testimonies ng mga leaders natin. Nakita niyo yun sa testimony sa mga ates niyo, ayan. Hindi na siya, hindi siya yung faith na walang basis. Okay, faith siya kasi we know na nagawa na to ng Panginoon natin before, kayang-kaya niyang gawin ulit sa akin. Kayang-kaya niya tong gawin sa family ko, kayang-kaya niya tong gawin sa buhay ko. Okay? Sabi dito, how often do I let practicality, ano ba yung sulat ko? Practicality override sacrificial love. Ayan. So, kailan daw ba madalas or kadalas yung pinapairal natin yung practicality, okay, over sacrificial giving? Ay, dahil wala to sa budget ko, ibibigay ko ba talaga to?
kahit na sinasabi na ng Lord, ibigay mo na yung 200 sa wallet mo. Tapos ikaw, naghahanap ka pa ng barya. Okay? Sabi dito, she is not capable. Ano ba yung sulat ko? Dito na lang sa phone. Oo. Sorry guys. Ano number to? Letter B. Tignan mo, dagdag lang to. Ayan, dahil nga hindi tayo naiintindihan ng world, ang akala nila, scam lang siya, hinuhututan lang tayo ng church. Ayan. Pero, ayun, dahil nga, set apart tayo, naiintindihan natin na as believers na ano tayo, yung battles natin ay pang spiritual, hindi lang siya pang wallet. Ayan. So, hindi siya, wala yung mindset natin sa scam or hinuhututan. Okay? More on sacrificial giving na tayo. Number C, motivation. Ayan. Sa verse 7, ayan. Sabi dito, basahin natin. Sabi dito, leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save the perfume for the day of my burial. Ayan. So sabi dito, ano siya, yung goal ng time na to is hindi siya to show other people na kaya ko tong gawin, ikaw hindi mo to kayang gawin. Yung motivation dito is na-move natin yung heart ng Panginoon sa ginawa natin. 'Di ba sabi nga dapat yung goal natin or yung goal natin in life hindi siya to please other people but to move the heart of the Lord na sineserve natin. So dapat wala tayong pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao sa atin. Ano ba to? Sabi niya wala siyang pera pero nagbibigay siya sa church ng ganito kalaki. Bahala ka dyan, mag-church ka. Para maintindihan mo. Ayan. So sabi doon yung goal natin is to please the heart of the Lord or to move the heart of the Lord. Ayan. So sa application tayo, bilisan natin. Ilang minuto na lang. Sabi dito, number 1, be willing to sacrifice daw. Sabi dito, kailangan i-practice na natin siya ngayon. Kung hindi ka marunong mag-sacrifice ng time, kunyari, estudyante ka pa lang, ngayon pa lang hindi ka na marunong mag-sacrifice ng time and effort mo for the Lord, paano mo siyang mabibuild pag may trabaho ka na? Okay? So sabi nga doon sa Sunday School, lagi namin yung ginagawa or lagi namin yung sinasabi na yung ginagawa natin sa Sunday School sa mga bata, binibuild natin yung habit nila na magiging culture nila over the years. Okay? So ganoon din tayo, kung nasanay ka na nag-spend time ka with the Lord, kahit na 15 minutes lang yan, mag-grow naman yan eh. Kapag ka na in love ka na ng todo sa Panginoon, mag 2 hours ka na mag-devotion din. Hindi ka na nagtrabaho. Ay, joke lang. Sabi dito, practice withholding nothing for the Lord. So, practicein daw natin na lahat ng bagay, involve natin yung Panginoon sa time, sa relationship, sa effort, sa investment, sa dreams. Ayan, sobrang hirap nun sa dreams. Okay, may mga bagay tayong gustong may mga bagay tayong gustong ma-achieve, may mga tao tayong gustong ma-reach, okay? May mga relationship tayo na gustong i-keep, okay? Pero kailangan natin i-practice na involve yung Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kasi we don't want na magkakaroon ng foothold si Satan, kasi dapat tinatapakan. Kinutungan. Ayan, sabi dito, knowing, kasi naman knowing the Lord that we serve is a generous God who will sustain us and has a better plan for us. Katulad ng sinabi ko kanina, sabi sa Jeremiah 29:11, 'di ba? Meron siyang future for us na so much better sa plano natin. Kung yung plano mo magka-boyfriend ka ng 18 years old, nagtaray. Kung yung plans mo lang may ka-holding hands ka pa uwi. Kung yung plans mo lang, magkaroon ka ng 4 years relationship. Okay, yung plano ng Lord sa'yo, 60 years marriage hanggang ending na to. Okay, kung yung plano mo sa sarili mo, makabili ka lang ng motor. 60-year marriage. Kung yung pangarap mo sa friendship, magta-travel kayo around the world. Yung plano ng Lord sa'yo, yung mga kasamang friendship na hindi ka talaga iiwan. Okay? Yung good influence sa buhay mo. Okay? So, kung yung plano natin sobrang little lang, yung plano ng Lord sa atin so much bigger. Kaya dapat ngayon pa lang, pinapractice na natin na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mapa-estudyante kayo, hindi nakikinig. Or young professional,
Ayan, dapat pinapractice na natin na involve yung Panginoon sa buhay natin. Okay? So, sobrang blessed ko na Ilang minuto lang yan. So, sobrang blessed ko kasi nakita ko kay ate siya. Yun, okay? So, sana ganun din tayo. Ilulook after natin yung mga leaders natin. Pero, syempre, naka-anchor pa rin tayo kay Lord. Yes. Kasi nagpo-fall short ang tao. Okay? Nadadapa ako. Mamaya, masakit sa tuhod. Na-spring. Ayan, number 2. Tumaba ka naman, babe. Number 2, please the Lord, not the people. So, sanayin na natin na masasaktan tayo sa comments ng other people. Masasaktan tayo sa comments ng usually parents natin. Usually family natin. Dapat sanay na tayo na hindi nila naiintindihan. Hindi dahil sanay na tayong ma-offend. Hindi dahil sanay na tayong magtanim ng sama ng loob. Okay? Kundi naiintindihan natin yung idea na, itong tao na to, hindi niya pa kasi naiintindihan yung plano ng Lord. Pero dahil tayo, set apart na tayo, alam na natin, naiintindihan na natin yung plano ng Lord, dapat, naiintindihan na natin na hindi sila yung kaaway natin. Nalaglalag ako, sorry. Ayan, sabi dito, please the Lord, not the people, kahit sa habits mo, kahit sa movies na pinapanood mo, kahit sa music na pinapakinggan mo, kahit sa words na sinasabi mo. Mahirap to kasi kahit ako, battle ko to. Lalo na yung mga Korean expressions na yan. Hi guys. Ayan, sabi dito, we are not for this world. Kasi nga tayo? Citizen daw tayo ng heaven. Imaginein mo, citizen ka ng heaven, pero nakikiparty ka sa world. Baka naman guys. Ayan. So, for the end, sabi ito, have a heart to bless the Lord through every aspect of your life. Yes. So, ayan. Sorry na, napakatagal ko na. Ayan. So, palakpakan natin ang Lord. So, very timely ang ating message for today. And ngayon naman, dadako naman tayo sa ating takeaways na papangunahan ni Ate Kisha. So, Ate Kisha, ano ba yung parang tumatak sa puso ng dami? Dahil yung takeaway. Siya pa lang. Huwag ka mag-react. Yung takeaways ko is, yung sa sobrang loud ng love ni Mary kay Jesus, hindi niya na narinig yung ibang comments ng tao. Di ba nga sabi natin Generous kanina, immediately nag-react agad si Judas, pero hindi na pinansin ni Mary. Kasi pina-priority ni Mary is kung paano niya ma-please ang Lord. And ganun din dapat sa atin, no? Magkaroon din tayo ng heart kagaya ni Mary, na yung sobrang lakas na lang din ng pagmamahal natin sa Lord na hindi na natin iniisip yung sinasabi ng ibang tao. Kasi kapag hindi tayo talaga founded sa love ng Lord, ang daling makinig sa comments ng iba. Masaya ka ba? ang bilis mong ma-distract sa comments ng iba kapag ayan, kaya nyo. Mabilis ka pala. Ako masabi na bago pa. Hindi, ayan. Pala yun. Ayan nga na mabilis tayong madidistract sa Sige ka dun. Hindi tayo kagaya ng tao natin. Ayun, yung kaya dapat talaga mahalaga na Go na. Hindi na. Tumalik ka na. Ayun nga, na dapat yung love natin sa Lord is mas nangingibabaw. Ano nga yun ulit eh? Sa Lord love Kesa sa ingay ng world. Yun lang. Okay, thank you. Challenge. Ate Kisha. So, sunod naman tayo kay Ate Jason. Ano po yung doon sa share ni Ate Rose na kahit gano'n mo gusto yung bagay na yun, kahit sobrang mahal man or mura, kaya mong ibigay kay Lord kasi alam mo yung bukas sa loob mong ibibigay mo yung kay Lord.
pwede niya ibalik sa'yo ng doble or triple pa yung laki na, na binigay mo sa kanya. Kasi bukal na loob mo binigay sa kanya yung bagay na gusto mo. Ayan, so sunod naman tayo. Si, ano pa? Charmaine. Charmaine, take away. Magkano ka din eh? Ikaw mo na. Ayaw mo ba? Ano yung set sa appreciation? Ay. Take away. Sa akin, ang ginawa. Kumalikod kayo din. Doon ka tumingin sa akin. Anong take away mo? Take away mo lang. Sa akin po yung sa ano nga, yung... ano ba yan? Kung ano po, yung willingness po ni Mary na ibigay po kay Lord yung perfume. Ano, like ano po, ang mahal-mahal po ng perfume na yun na kahit pwede niya po yung gamitin or ano po sa tao. Pero mas pinili niya po yung ibigay kay Lord. Tapos, hindi niya rin po pinansin yung ibang tao na kung ano po yung sasabihin nila. Like, naka-focus lang po talaga siya kay Lord. Tapos, apaka-willing niya po na ibigay yung perfume kay Lord. Yung willingness saka yung focus kay Lord. Ayan, so maraming salamat sa mga nag-take away. Alam ko marami pa po tayong pwedeng sabihin. Pwede pa rin mag-add. Sige po, ate siya. Add-ons. Ang 50 pesos. Diba? Ayoko na. Hindi, add ko yung kasi maganda na yung shinare ni Ate Jenny Rose eh. And yung, gusto ko yung word na controversial. Yung buhay mo controversial. Ganun yan. Usapin ka, ganyan. Ba't kune-question ng mundo, bakit ganyan ka? Bakit ganyan? Darating sa point yun, marirealize nyo pag nagtuloy kayo sa pag-walk nyo sa pag-obey nyo sa Lord. Yan, controversial siya. And what I like dun sa senior ni Jenny Rose, na si Mary, nag-draw siya ng line. Sabi niya, she was so, she counted everything as loss. Sabihin, wala nang value lahat ng bagay sa kanya, maliban dito kay Jesus. Itong relationship niya kay Jesus. So, mawala na ang lahat ng meron siya, maliban daw dun sa kay Jesus na nasa harap niya. So, she counted everything as loss, and she got so lost kay Christ. So, I like yung heart ni Mary, no? Kasi yung sacrificial giving, it comes from yung heart mo din na sacrificial, na so all out and so so sold out, ganyan, so lost, na parang, siya na lang yung nakikita mo. Parang ganun. Siya na lang yung beautiful sa'yo. Ayan. So, katulad daw kay Paul, na tinuri niya lahat, na parang sabi, translation doon, parang dumi. Tinuri niya lahat sa buhay niya, achievements, success, or failures, lahat ng iyon, mga maganda o pangit, kinount daw niya as rubbish. Yan, basura lahat, compared daw doon sa pagkilala niya sa Lord. So, compared daw sa daily devotion natin, nag-share tayo ng devotion natin, compared sa lahat pa ng gagawin natin before everything else, meron tayong word ng Lord, yung presence ng Lord, di ba, during our devotion time. Count everything na mangyayari na loss compared dito. So, mawala na lahat ng pwedeng mangyari today. Pero wag lang itong moment ko with the Lord. And that's the heart of Mary. Ayan, mga kababaihan. Ayan, we can be, use her as an example of what kind of woman na merong ganong klaseng heart before the Lord. Maybe we are young as we are. Pero, we can honor the Lord na. So, we can draw the line na we're choosing kung ano man yung gagawin natin na i-honor natin ang Lord. Okay? Ang question lang natin, sa gagawin ko ba ito, ma-honor ko ang Lord? So, she didn't question na, matutuwa ba yung mga 12 disciples sa i-offer ko sa Lord? Mapabanguhan kaya sila? Pero ang lang niya, nag-draw lang siya ng line na, will it honor the Lord?
Yan, yun ang aking Ayan. Thank you So, napakagandang takeaway. Parang naalala ko yung ano natin, yung God always, God only. God only, God always. Ayan. So, nakunaman po tayo sa ating appreciation dahil alam ko na-appreciate natin ang bawat isa. At papangunahan yun ni Justine. Justine. I think sige, Sige, go. Thanksgiving po is yung dinigin po ni Lord yung prayer ko na makapasa ng grade 11. Grade 12. Na-appreciate ko po si Ate Generous kasi patuloy niya pa rin po akong sinasama sa church kahit na tinutokso ako ni Satan na tama rin sa klase ng pagde-devotion. Pero si Ate Rose gumagawa ng paraan na na magkaroon pa rin ng relationship kay Lord. Yun lang po. Sige, ayan, so sino pang gusto mag-appreciate? Ayaw ko mag-appreciate. Gusto ko. Thanksgiving muna. Ay, sige. Kahit ano lang, appreciation or Thanksgiving. Sa akin, Thanksgiving muna. Ay, sige, appreciation. Appreciate ko, sino kayo? Kayong lahat. Na-appreciate ko si Jason muna. Sige. Muna lang. Isa-isa. Isa pa, guys. Appreciate ko si Jason kasi guys, kami, shinare, nag-inggit. Nag-SM kami ni Jason. Tapos, ang daldal niya doon. Madaldal talaga siya. Grabe. Walang tigil yung bibig niya. Tapos, di siya nagre-reklamo sa akin kasi lakad lang kami ng lakad guys sa buong SM Bacoor. Tapos, na-appreciate ko siya kasi, matagal na po namin yung pinaplano. Hindi siya matuloy-tuloy dahil sa madaming pangyayari sa buhay-buhay. Ayan, na-appreciate kita. Namiss na kita agad. Tapos si Ate Cha, na-appreciate ko si Ate Cha kasi, kahit ang gulo-gulo ko sa buhay niya. Lagi ko siyang ginugulo, guys. Araw-araw, gabi-gabi ko siyang ginugulo. Pero, kadala lang siya sa akin. Hindi naman siya naiinis sa akin. Nag-pray niya kay Lord. Lord, sana kahit one day may day off. Ayun. Ayan. So, Okay, thank kasama ko you. yung dati. Sige na. Joke lang. So, dito na po nag-e-end ang ating family altar. And maraming salamat po sa panonood and sa pag-view. Nawa po meron po tayong natutunan. And, syempre, to end this, we're giving back the glory to the Lord by sa ating closing prayer na papangunahan ni Mika. So, Mika. Ayun. So, lahat po tayo, let's close our eyes and bow down our heads. Lord, Panginoon, Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord God, sa iyong presence, Panginoon, dahil sinamahan niyo po kami, this family altar, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, for the word, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, through Ate Rose. Thank you for the reminder, Panginoon, of sacrificial heart, Panginoon, na dapat nais namin, Panginoon, as Christians na mayroon kami. Lord, I pray na yung bawat revelation niyo po sa bawat isa sa amin ay magtumimo, Panginoon, sa aming mga puso at I declare, Panginoon, na ang bawat revelation mo, Panginoon, even sa mga viewers namin today ay yung mga revelation na ito, Panginoon, ay mag-deep root, Panginoon, sa kanilang mga puso. At Lord, I declare that it will bear fruit, Panginoon, sa kanilang life, Panginoon. Lord, hindi po mananakaw ng enemy yung mga naitanim, Panginoon, na salita mo, Panginoon, sa bawat puso ng mga nakarinig ng word mo tonight. We thank you, Lord God, for this opportunity, Panginoon, that you've given us, Panginoon, to glorify you, Panginoon, dito sa family altar, Panginoon. Lord, we praise you, Lord God. And Lord, we also pray, Panginoon, na ikaw ang patuloy, Panginoon, na manguna sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, na nanonood ngayon, nakakarinig ng iyong salita, Panginoon. We praise you, Lord God. We thank you, Lord, for your presence. In Jesus' name we pray. Amen! So, ayan. Thank you po. Thank you po.